Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. So for today's video, magre-repat man tayo ng aking sampalok. So first time ko itong gagawin, hindi ko alam kung paano ito magre-react kasi first time nga. So tingnan natin guys, panoorin natin itong video to. So guys, hindi pa to nakakatikim ng wiring. Ang ginagamit ko lang dito ay directional pruning. Ayun lang guys. So sa loob ng 5 taon, putol na ako ng putol dito. Hindi tayo nagwa-wire. So gusto kasing na-eksperimentuhan kung pwede bang makagawa ng isang bonsai o isang puno ng mukha siyang miniaturized na puno pero hindi tayo gagamit ng wire. So marami tayong kilalang mga masters dyan na directional pruning lang ginagamit. At pag magbe-bend ng mga sanga pababa, tinatali lang nila pababa guys. So experiment din tayo kung maganda ba to o hindi. So guys, umpisa na natin. So guys, papakita ko muna yung ilalim ng puno. So ayan siya guys. Kita nyo sa years ng pagpuputol-putol ko lang ng mga sanga nito. Ayan. So nagkaroon na siya ng mga liko-liko na hindi ginagamitan ng wire. Ayan guys. Ayan. Hindi pa natin to ginamitan ng wire guys. Beses. Yan, para siyang matandang puno pag sa ilalim. Yeah. Ayan guys. Eto na format to dahil hindi to winire. Directional pruning lang ginamit ko rito to guys. So may pinutol ako dito. Nagsanga rito. Ayan. Kita nyo may pinutol din dito. Doon. Nagsanga papunta rito. So ganun lang ginagawa natin. So limbawa guys, ito. Napakita ko sa inyo. Etong gusto ko pumunta rito. So tatanggalin ko to. Eliminate natin tong sangang to. So ganun yung directional pruning guys. Kaso napakatagal lang gawin ito. So ngayon babawasan na muna natin yung puno. So ganito ang gagawin natin. So guys, ang gagawin natin dito ay ganito lang. I-maintain lang natin yung conical shape. So mag-umpisa tayo sa taas guys. Ito nagka-ekis na. Tanggalin natin dito. Usahan natin sa taas guys. So ganito lang. So ilang taon na putol na ako ng putol ng ganito guys. Yan. Siyempre mag-iiwan tayo ng isang leader. Tapos ikot natin. Umpisa natin muna sa taas.
Siyempre dito sa bandang itaas guys, talaga magsisiksikan dyan yung sa pinaka-apical niya, sa apex niya. So ito gusto natin bumuka, agad natin yung gitna. So ito guys, siyempre gusto natin siyang bumaba. So meron po siyang papuntang ibaba. So tuloy natin yun. So ito, gusto natin siyang gumanon. So kaya dito natin siya pinutol sa ilalim. Ang ganyan lang ginagawa ko guys. Basta putol lang ako ng putol. Basta ma-maintain mo yung triangle niya. Ayan. So pagdating dito guys, so meron siyang masyado tong lumakas. So gagawin natin, tatanggalin natin to. Yun. So nakita nyo guys na wala yung nakaharang dito. So tinanggal natin. So syempre gusto natin gumanon yung mga sanga. Ayaw natin yung tumataas na ganito. O tatanggalin lang natin yan guys. Yun. Nakita nyo to guys, nakababa na to kaya lang mahina pa. So hindi natin muna puputulin to, palalakasin natin. So pagdating dito, nakita nyo bumaba na siya. So gagawin natin dito, paiksian lang natin. Mahalaga pa rin guys na yung gagamitin yung mga scissors ay matalas. Yan, ito may mini-maintain ako ng isa na matalas. Yan guys. Yan. So, pagdating dito, masyado malayo, tuloy natin din. Ito muna. Huwag kayo mag-alala guys. Kung magkamali kayo sa pagputol, so tutubo ulit to next year. So wala naman, no harm done naman pagka ganito. Yeah. So mahalaga dito ay
yung mga kaya natin linelayer guys. Pag ganun, pa-slide o pa-triangle eh para lahat nasisinaga ng araw. So hindi ka magkakaroon ng tie box. Yan. So ito yung harap niya. Nakita nyo nagbago na. So naging mukha siyang puno na. Ayan guys. So sipatan lang natin sa harapan. Ayan guys. So para na siyang bonsai na puno. Ganun lang ginagawa ko sa bawat paggagawa ko dito. So ngayon iriripat natin to guys. So yan guys, hindi ko na pinakita kung paano ko tinanggal sa lalagyanan kasi napaka hirap itong tanggalin guys. So nahirapan ako dun, pinat ko muna yung video. So ngayon, ito ay grabe na guys yung pagkaka-root bound nito, matigas na sa 5 taon. So gawin natin ulit yung ginagawa natin sa mga videos natin na i-rake natin yung taas. So ito ay river sand pero halo siya ng compost, kaya ganito yung kulay ng kanyang tawag dito, pinakalupa guys. So guys, etong sampalok ay napakaselan nito. So hindi ko alam paano magre-react dito ang punong ito sa ating repotting kasi first time pa lang itong gagawin. So ang gagawin natin dito guys, pagkatapos natin may repot, so tatanggalan natin siya ng dahon para panigurado na hindi siya may stress na masyado guys. So lalaki na nung mga nebari niya, kaya lang may salasalambat ng konti. So tanggalin natin yan, naka-ekis. Ito, ang matindi rito guys, napakatigas nung nito, mga ugat. So hindi basta-basta yung ugat nito, malalaki na rin yung nebari niya. Makikita nyo rito, ang laki ng ugat ng to. Ayan. So tatanggalin lang natin yung mga nakayakap o hindi magandang tignan ang gaya nito. Ayan. So lalaki na yung mga ugat nito guys. Ayan o, may isang major root dito. Ito natin to, naka-ekis siya. Yan. So banda rito, meron siyang isa rito. So hindi ko masyadong naalagaan yung roots nito kasi hindi ko ito nire-repat. Sa loob ng 5 taon guys, hindi pa ito nire-repat. So sana hindi siya ganong may stress at hindi siya mamatay guys. So ito, kaya ganito yung kulay ng lupa niya guys. Sinabi ko kanina, halo ito ng tawag dito, river sand at saka compost. Pero ngayon hindi na tayo gumagamit ng halo guys. Kung ano na lang yung nakalagay sa yung river sand na lang para mas bulok yung ugat niya. So, hindi ko alam paano magre-react sa river sand. So makikita rin natin. So, sa baba. Ayun, dahan-dahan lang tayo guys. Kasi matagal pinalaki yung mga sanga nito. So ayan guys, nakikita nyo ang tigas na, grabe. So gagawin natin dyan, ayun, may matigas na sanga, ugat, napakalaki.
Yan. Hindi ko alam kung pinutol natin to, yung stress level niya, paano siya mag-cope. Yan. Tigas nung ano niya. Ang lalaki ng mga ugat, guys. Yun. Grabe yung ugat, guys. Hindi kaya itong maliit na scissors yung ugat nito. Laki nito. Grabe. Grabe. Yun. So, kailangan natin ng lagari, guys. Kasi ang sampalok, napakatigas ng ano nito, ng ugat. Kailangan natin lagariin yung malaking ugat. Grabe. So, sa 5 taon, guys, talagang grabe yung root development niya. So, pakita ko sa inyo, guys. Yan. Grabe. Ang tigas. Parang kahoy na talaga. Yun. So ngayon, guys, itingnan natin, babawasan natin yung ating pangkalaytay. So yan. Ang laki ng ugat na dito. So, itong malaking ito, guys, puputulin natin. Yan. Yan. Napakalaki na nung nabawas, guys. So, hindi na natin to babawasan pa ng masyadong grabe dahil sa masilan niya ang sampalok, guys. So, ang gagawin natin dito, ilalagay natin siya sa pot na, tapos didefoliate natin para hindi siya may stress. So, tabi lang natin, guys. Lagyan lang natin ng reverse hand sa gitna.
Ito ay almost ano siya, formal upright. Diretso-diretso yung trunk niya, guys. Yan. Yan. So, yun, guys. Ididiin lang natin siya. Yan. Matapos nito, lalagyan na natin siya ng media. Sipatin ko yung guys, Yun. So, nakita nyo, guys. Yan. Natin siya kung perfectly upright. Yan. So, ito ay formal upright, guys. So, kaya hindi na rin ako nag-wire dito ng grabe. Kasi nga, diretso-diretso naman yung kanyang trunk. Ayan. Sinisigurado ko lang, guys, kung nasa magandang tayo na yung halaman. Lagyan na natin yung reverse stand. Ano naman natin siya, guys, para walang hangin, sigurado i-press lang natin sa gilid. So sa darating na mga panahon, para matanggal natin yung pinaka lupa nito sa pagka nag-develop na siya ng mga mas maraming fine roots, guys, doon yung natin babawasan yun. So on the meantime, ganito muna. Kasi mahirap isugal yung puno pagka ipinutulan mo ng sobrang sagad, tapos hindi niya kayang supplyan lahat ng mga branches niya. So, dahan-dahan lang. Kuha lang ako ulit, guys. Yan. Ayan, guys. Yan natin. So yung mapansin nyo, yung pinaka-trunk nito, hindi ko linubog hanggang ibaba. Kasi gusto ko yung na-appreciate natin yung view ng pinaka-trunk niya, kaya nakaangat ng konti sapat. I-press lang natin ulit sa gilid, guys, para wala siyang hangin sa loob. Ayan, guys. Tapos, yung ating pang-ibabaw na pumistong, natin lalagay sa taas. Para pagka tagulan na, hindi mabawasan masyado yung nasa itaas.
Tapos ito guys, didiligan natin siya. Para ano naman, ma-rehydrate naman ng konti yung puno natin bago natin siya kalbuin. Check natin kung maganda ba yung drainage niya. Mabilis ba? Yun. Grabe yung kagandahan talaga ng media na mabilis subside yung tubig guys. Hindi tayo mabubulokan ng ugat. Tignan natin saglit lang, wala kagad yung tubig. Okay, sinatan natin yung mga gamit ko ba? Ang ganda ng drainage guys. So, kikita nyo ulo ng tubig, grabe, dire-diretso lang. So, susunod natin gagawin ngayon. So, siyempre, i-defoliate natin guys. Kasi medyo malaki-laki yung natanggal nating ugat. So, mag-defoliate tayo ngayon. So, ganito kalaki guys. Ganito kalaki guys. Pag dinefoliate natin to, abutin ng ilang oras to. So mamagicin na lang natin para di tayo masayangan ng oras. So, ito na guys. Tapos na natin defoliate. Ngayon, magkakaroon tayo pagkakataon para linisin ng konti yung mga salasalabat na branches. So, yung mga nagko-cross, tanggalin natin yun. Mga patay na twigs, tanggalin din natin yun. So, paiklihan natin yung iba. Ayan. So, yung mga tumitikwas pataas guys, tatanggalin din natin yan. Yung mga patay-patay, tanggalin natin yan. Yan. So, kagaya nito guys, nakakasalabat na siya doon. Yan, naka-cross na siya. So, tatanggalin natin yung mga yan. Napakita ko sa inyo to. Ito, dalawa yung tumubo niya. So, mas marami yung ramification ng nasa ibaba. So, tatanggalin natin nasa taas. Yung ano guys, ang directional pruning ay yung process of elimination para mapaganda natin yung puno. So, hindi naman natin makukuha sa isang go lang to. So, gagawin natin,
Unti-unti lang guys. Huwag natin bibiglayin. Yan. Makita natin yan. Pabawasan natin siya. Yan. So, ito. Yan. Yung dito napapahabain natin sana, so pinutulan natin, medyo malaki na rin kasi. So okay lang yan para mag-ramify naman yung kanyang sanga. So pagka nagkaroon niya ng mga tubo dito guys, magkakaroon tayo ng chance para eto maging baliko. So kagaya ng ganito, dati straight lang siya, tapos tumaas siya. So kung gusto ko itong papuntahin dito, ayan, kung gusto ko itong papuntahin dito, tatanggalin ko lang ito. Ayan, pero dahil nag-umpisa na siya mag-ramify dito, hindi na natin tatanggalin yan. Pagalilinisan lang natin guys. I-clean lang natin na konti yung iba. So dito, masyado na siyang ang daming crossing. Ayan. So, tingin ko tatanggalin ko na to. Tapos to, paikisahan natin. Ito guys, nakita nyo. Meron siyang papunta rito. Ayan. So, dahil dito muna na tayo directional pruning sa taas niya. Para ito pumunta naman doon. So, ang directional pruning guys, matagal tong gawin pag nagbubuo ka ng bonsai. So, kasi mahabang panahon ng proseso nito na ililiko mo lang yung isang branch. So, puputulin mo, magkakaroon siya ng liko. Puputulin mo na naman. So, ganun lang yung niya, process niya. So, gagaya nito. Dalawa na yung so ito, paiklian natin. Ayan. So, dito. Ayan. So, ito guys, nakita nyo, gusto ko siyang papuntahin dito. So, tanggalin natin yan dyan. So, yung sa palok kasi, alternating yung kanyang nodes. So, ito, kagaya nito, kung gusto ko siyang papuntahin dito guys, dito ko siya puputulin. Kung dito naman sa kabila, dito ko siya puputulin. So, ganoon yung directional pruning. So, napakatagal na proseso nito, pero okay naman. So, kung di ka maselan, kakaroon ka rin ng puno na nasabi mo mukhang puno yung bonsai mo pagdating ng araw. Yan guys, ito kagaya nito, tanggalin natin yan. Ito na yung chance para malinis natin ng konti yung puno pag defoliate tayo. So guys, pag ito i-share ko lang sa inyo, pagka nagripat ka, gumalaw ka ng ugat sa pinakailalim nito, so kailangan i-defoliate mo yung puno mo, kasi pag hindi, mali-dehydrate to at magiging sanhi ito ng pagkamatay ng iyong halaman. So ganun yun guys. So kaya natin to kinalbo, kasi ganun yung so ito yung back nya. Okay, so ito naman yung front nya. Yan guys, ito yung front ng puno ko. First branch, second branch, third branch, back branch, and the back branch, third branch, so on so forth. Parami ng parami. So wala tayong wire na ginamit dito guys. Ang ginamit lang natin dito, tali.
Eto, tinalian natin ng konti itong mga to nung ginagawa pa lang natin siya nung umpisa para magkaroon naman ng konting baba yung mga ano niya, sanga. Yan. So, directional pruning. Yan. Yan. Doon siya pumunta. Yan. Ito nasa baba, pero tanggalin na rin natin. So, meron naman sa diesel pass. Yan. So, ganun lang yung ano guys, yung directional pruning. Yan. Yan. Nakikita nyo yan. Yan. So, pwede natin paiksiyan itong mga to. Yan. Yan. Ayan guys. So, ganyan lang yung ano, directional pruning. So, nakita nyo, nakagawa tayo ng 10 material na hindi tayo gumagamit ng wire. So, pwede naman guys talaga, yung tutusin. So, marami akong napapanood ng mga matatandang masters na nagre-rely lang sa pruning at saka tali. So, although matagal daw itong talagang gawin, well, based on my experience, talagang matagal talagang gawin guys. Mahabang pasensya. Kasi ayaw mo to na bawa, eto, ayaw mo to mapunta rito mag-cross. So, kukuha ka ng node na papunta roon. Yan. Yan. Yan guys. So ayun guys, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating video. So sana kung napadaan kayo sa aking channel, sana mag-subscribe po kayo for more videos. Thank you for watching The Yard Grower. Until next time guys. So guys, after ng 2 linggo, eto na siya ngayon. So nag-start na siyang magdahon ulit. So ganun lang guys ang maintenance ko dito sa sampalok na to. Pruning lang, walang wiring, directional pruning para magkaroon ng sayaw yung mga sanga nito. Yan, meron siyang pinaka-antena doon para magtuloy-tuloy yung paglaki ng trunk niya. So dating ng araw, puputulin natin dito yan. Kakaroon naman siya ng dagdag na apex. So ayan guys, oh. Nag-upisa ng umapal yung mga dahon nito. Ayan, ito yung laki ng trunk niya. Ito ay seed grown na material. So matanda na ito, pinakamatandang puno dito sa aking garden.
So ayan guys, hanggang sa muli, kita ulit tayo sa susunod na video. Thank you for watching The Yacht Grower.